sa mga chihuahua sa City Hall. Halos gabi-gabing tinututukan ng mga tiga-barangay 3 de Mayo sa Digos City sa Davao del Sur Kung sa yun ay tinuod atong na ang Facebook Live ng kanilang barangay captain, si Cap Dodong Buko. mga kaigsunan sudah Digos sa Gimnas Davao del Sur. Ang kanyang mga mensahe, pati na panawagan sa mga nangangailangan ng tulong, dito na niya inaanunsyo. Naday si Tatay Jalisha na siya problema sa ospital. Kung sa di ka matukuran. Sa live niya rin ibino-broadcast ang kanyang mga nagbabagang opinyon. Kung sa yun ay tinuod atong naitabo atong October 15, nagitulis nga taga-barangay 3 de Mayo. Nga duwa ka adlaw, nabalik-balik ang ginikanan dito sa police station. Bang! Pildi! Pero ang nasa 1,000 niyang viewers nitong Martes ng gabi, nagulantang sa kanilang nasaksihan. Sa kalagitnaan kasi ng live ni Cap Dodong sa garahe ng kanilang bahay, may lalaking lumapit sa kanya at nag-turn over ng isang pitaka. Kalari ko ito na. Kinsay tagiyan niyo! Pero habang tinitignan ni Cap Dodong ang ID sa loob nito, Yung ulan, lumuba, dati. Binabayo lang. bigla na lang malingaw-ngaw ang mga putok ng banig. Ang mga kasama ni Kapitan nagpulasan. Sumigaw yung asawa ko. Nagtamad yun doon, nagtamad. Sunod na lang nakita ang duguang si Cap Dodong. Pinipilit pang bumangon at humihingi ng tulong. Nagpunta ko doon, nagtagpuan ko na lang yung kapatid ko na nakahiga na. Kaya binuhat ko, kaya lang, bigat lang. Si Cap agad isinugod sa ospital pero dahil sa matinding tama ng bala sa dibdib, idineklara siyang dead on arrival. Ang sakit. Kasi, kaya nangyari ng anak ko. Sukuhin ko lang. Hindi ko na-expect na patayin nila. Ganun lang. Hindi ko matanggap. Wala ka talaga. Isang barangay captain sa Digos City sa Davao del Sur, binaril habang siya'y naka-Facebook Live. Ano ang motibo sa pamamaril? Ang mga labi ni Cap Dodong nakaburol ngayon sa basketball court ng pinaglingkuran niyang barangay. Kung nagdigyo ko, adawa sa nahitabo na niya. Mahigit kalahati kasi ng buhay ni Cap Dodong inialay niya sa serbisyo publiko 15 anyos nung nahalal ng SK chairman. Pagkatapos doon, tumakbo siya ng pinsan sa aming barangay. Nanalo pa rin siya. Hanggang taong 2014, sa edad na 22, tumakbo siya bilang punong barangay ng 3 de Mayo. Yung kapitan namin dito, parang 18 years yata yun. Hindi matalo, natalo niya. Habang siya'y nasa pwesto, marami raw siyang natulungan. Na-hospital ko sa Dominican, siya nagluwas na ako. Gitagaan ko niya 26,000 para ako makagawa. Isa rin yung dako. Wala naman si dako. Siya rin nakapagpagpo sa mga ka, nakapitan. So na kayo, ang bisyo mo, suldan. Pagka tungtong na mo siya, wala na, naunda na ang bisyo na mo yun. Hindi siya, wala kami masyadong memories. Kasi inuna niya talaga yung mga tao. Isa sa amin. Pero okay lang naman. Isa pa sa hinangaan daw kay Cap Dodong ang buong tapang niyang pagpuna sa kanyang live streams ng mga anomalya at questionableng proyekto sa kanilang bayan. Nariyang binatikos niya ang di umano'y overpriced na landmark sa Digos. Ano nakalusot man eh? Ang overpriced kayo ng mga proyekto sila sa Digos. Minsan din siyang nakipagtalo sa hepe ng Digos City Police. Nakuha na ka ng video. Kanina, pwede mo nilasang dito niya. Tangipiha ka. Masaya ang kalakawan.
Unang hepe sa Ligos na Takaron. Bagay na kinundena ng kasalukuyang mayor ng Santa Cruz. Responsibilidad sa pulis. Tapos inyong bastuson ng mga nga. Ang pagiging palaban daw ni Cap at pagiging vocal nito sa mga issue ang isa sa iniisip na dahilan kung bakit siya pinasya. Unta, kay naluoy mo sa mong papa ron, kay kung wala si Sir, di ko ano mo yung papa, na wala mo tayo maligi buhat ang papa, ano ganyan mo ng baton. Pero sino nga ba ang nasa likod ng pagpatay kay Kapitan? Walang ibang kalaban niya. Ang PNP Region 11 agad na bumuo ng Special Investigation Task Group para mahanap daw ang nasa likod ng krimen. Wala pa ko talaga kaming nakita need as to the identification of the suspect. Baka kasi ang kinakonsider nila yung mga persons being mentioned during his life. We have enumerated different motives. Personal grudge, kasi nga baka na-hurt yung na-mention niya about on business. Businessman din kasi sila, may manegosyo sila. They're also a shareholder ng Small Town Lottery with regard to the reward. 500,000 for the mastermind and the 500,000 for the shooter. Another thing is 1 million coming from our on Vice President. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa ilan sa mga nakaalitan di mano ni Cap Dodong. Kung saan yun ay tinuod ni Joseph Kagat, every time na lang ba na ako'y pagawas ng mga statement, mausap-usap yung statement. Dodong bukol manala dahil kagabi dako. Sakitan man dahil ka. Di pa na maudong. Dapat ay abuton sa kwadong. Pero hindi sila nagpaunlak. Sinubukan din naming hanapin at hinga ng panig ang lalaking nagsauli ng wallet sa live ng kapitan. May iba kasing nagsasabing baka raw may alam siya sa nangyaring krimen. Kami nakikita sa mga vlog ni Kapitan na mayroong mga papremyo kung sino yung mag-endorse doon ng kung ano-ano man yung gamit. Kaya nainganyo din ako doon. Wala sigurong tao ganun klaseng alam mo na mangyayaring ganyan, pupunta ka pa. Kung saan na, Bitaka rin kita lang dito sa mga. bitaka na po, doy. Dala po bitaka dito na ubya sa tuwao. Ay kwarta pero wala mo kung ano pila ng kwarta. Lumalaban talaga ako ng patas, ma'am. Sa totoo lang, apektadong pera na talaga ang pamilya ko. Kung ano man ang iniisip nila na masama sa akin, sana naman huwag na lang ituloy nila kasi wala naman akong kasalanan talaga. Dapat tiyakin magiging mabilis at malayang investigasyon sa krimen na ito. Kahit sino pa man ang biktima nito, whether may posisyon o wala, no human being deserves to be killed in that way. Ang hangad ngayon ng mga naulila ni Cap Dodong, katanungan. Para po sa anak ko, matapang para sa tao. Justice lang. Kung may pamilya kayo, sana huwag niyo ranasin itong niranas natin. Ako ay bantay nila pa. Mahal na mahal ko yung papa ko. Leo, shares itong Facebook Live karon mga amigo. Sa panahon ng live streaming, mismong krimen, real-time ding nasasaksihan. Kung gaano kasimple at kabilis mag-live, sana ganon din kabilis ang pagbaba ng hustisya.